Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back for another general love reading. And this reading is about no communication. So para to sa mga hindi nag-uusap, okay? And this is not for everyone. Takes what resonates and leave the rest. And this could be a vice versa. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And this is a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then para sa inyo to. Pwedeng nangyari na to, pwedeng hindi pa, pwedeng mangyayari pa lang. So, yeah, or nangyayari pa lang. So, let's see. Ano yung gustong mangyari? Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo for this no communication message? Ano yung message ng person mo? You hurt me. Everything that happened hurt me so much. I need more time to heal. Kaya ayaw kanyang kausapin. What happened? Ako going to pull oracle card. This is your person's heart secrets. Okay? Tignan muna natin sa person mo. Ano yung heart's hidden secret ng person mo? His or her heart's hidden secret. Confession. Unveiling. Coming clean. Messages. How about you? Ano yung heart's hidden secret mo? Soulmates. Deep love. Unity. Connection. So, feeling ko nagkamali itong person na to sa paniniwala kung anong ginawa mo. So, yun talaga yung, I don't know, nakukuha ko dito sa reading na to. Na nagkamali siya siguro sa ano ba tawag dito? Pagbintang niya sa'yo. Kasi nasaktan siguro siya, hindi niya alam siguro yung totoong kwento. Kaya hindi ka na lang niya kinausap. So, titingnan natin, ano ba talaga nangyari? What is happening? Bakit wala kayong communication ngayon? Hurt me. Hurt, nasaktan talaga siya. This person felt betrayed. See? 10-10. Siguro madami na kayong pinagdaanan nito. Kaya nga on your part, ramdam mo na baka soulmate na kayong dalawa. And there's a possibility na nga baka soulmate talaga kayo or twin flame, something. I think soulmate. Kasi soulmate yung nakalagay dito eh. So, nakita ko, parang nasaktan siya, parang nabigatan siya siguro sa sitwasyon. And siguro nag-overthink to itong person na to sa mga nalaman niya, sa mga nakita niya. Sa tagal na natin, parang ngayon lang ako nasaktan ng ganito sa mga nalalaman ko. But then, hindi naman sabihin na nawala yung pagmamahal niya para sa'yo. And nandito yung confession eh. So, sa part ng person mo. So, unveiling, coming clean, messages. So, might be, sa mga nalaman niya na nasaktan siya, na inakala niyang may ginawa ka, siguro nalaman niya din dito na, hindi mo pala ginawa yun. Nagkakamali lang siya sa mga narinig niya siguro may nag-chismis sa kanya, na ito yung ginawa ng person mo, ito yung ginawa niya, tapos naniwala siya agad, kaya hindi ka na niya kinausap kasi nga nasaktan siya. Parang naging problema to sa kanya, sobra siyang nag-overthink. Kumbaga, feeling ko, no, nangyari to. Nung time na may problema din siya, personally. May problema na siya siguro sa money, sa finances, family could be, and then may narinig pa siya, tungkol sa'yo, na may ginawa ka, something ganyan. So, sobra siyang nasaktan na ang bigat pa ng problema niya, nasaktan pa siya. So, parang na-blind siguro siya. Yun na yung, hindi na lang siya nakipag-usap sa'yo.
So, ano ba yung nararamdaman niya ngayon? Anong nararamdaman ng person mo ngayon? Decision. Feeling niya he or she need to make a decision. Na-disappoint talaga siya. Yun yung naramdaman niya. Parang hindi niya na-appreciate or parang nawalan siya ng gana nung time siguro na may narinig siya about you. And but then this person still nasa point pa rin siya na gusto ka pa din niya. And feeling ko dito gusto ka pa din niya balikan. Gusto niya pa din maayos to. Itong pagsasama ninyo. But then, kaya may confession dito eh. Siguro yung nakaramdam siya na niloko mo lang siya, pinaglaruan mo lang siya. O nakaramdam siya dito na baka nagkaroon ka ng iba or something like that. So, kaya hindi kayo nagkaunawaan. Nasaktan talaga siya. Nasaktan talaga siya dito and nagkaroon siya ng feeling na gusto niya na lang na i-let go, na mag-heal na lang siya. Parang para sa kanya, niloko lang ako nitong person na to, i-cut off ko na lang to sa buhay ko. And sobrang nasaktan siya kasi sobrang gusto kanya. And para sa kanya siguro, parang so unfair. And hindi dapat niya ginagawa sa akin to, parang ganun. But then, this person, naging brave siya dito, siguro. Dahil na din to, yun talaga nakikita ko sa mga sinasabi ng iba, na parang nakinig siya talaga sa mga sinasabi ng iba, ano yung mga sinasabi ng iba about sa'yo. So, ano yung feeling mo naman dito towards this person? Ano yung feeling mo towards this person? Naramdaman mo din naman talaga na mahal ka niya. Kaya nga feeling, may ano ka dito, your heart's hidden secret here is soulmate na kayong dalawa. Kasi ramdam mo na mahal ka talaga niya. I mean, ramdam mo, yeah, na mahal ka talaga niya. So, it's just that, hindi ka lang din talaga sure about sa mga pwedeng mangyari sa inyo. Pero kaya nga kasi no communication kayong dalawa eh. As a point na ikaw naman dito naglalakas loob ka lang talaga dito na ipaparamdam ng you're not affected sa mga nangyari kasi wala ka namang ginawang kasalanan. So hindi ako apektado. Wala akong ginawa. Parang ganon. So, clear sa akin to. Kung babalik man siya, kung magpaparamdam man siya ulit sa'yo, and then, tatanggapin mo pa din naman siya. Pero you will never say sorry or you will never let this person felt na you're sorry about what happened kasi wala ka naman talagang ginawa. So, I can see here that meron kang feeling dito na magpapakita ka talaga dito ng however, yung kumaga strength na I'm okay. If yan yung gusto mo, yan yung decision mo, wala akong magawa dun. Pero alam mo, naramdaman mo naman talaga yung pagmamahal niya para sa'yo. So, I just really wanted to know ano ba yung nangyari? Ano ba yung niya dito? Bakit siya nasaktan? Nung meron. Other than he felt betrayed. See? Pain. Broken heart. Judgment. Cheating. Yun nga talaga. Nasaktan siya kasi nga siguro may mga nakapagsabi dito na yung ikaw
niloko ka lang niya, may ibang tao, may iba naman yan siya, may nag-o-offer sa kanya na love iba, or may boyfriend na iba yan, nakikita namin ng ganyan-ganyan. So, kaya sinabi niya, everything that happened hurt me so much, I need more time to heal, kasi sobrang nasasaktan ako ngayon. And, and I think this person might be sobrang he thought na ginagawa niya lahat or nag-e-effort siya para sa inyong dalawa. Akala niya nagmamahalan talaga kayo ng totoo, tapos biglang ganito. Biglang ito yung nangyari. Sobrang nasasaktan ako. Sobrang nasaktan ako. Kailangan ko muna maghilom sa mga nangyari. Gusto ko muna ng changes. Gusto ko na i-cut off ito. I want clarity. Parang ganun. I want some clarity talaga. So, I wanted to know, bakit may confession dito? So, coming in, messages, bakit merong confession? So, nung time na hindi na kayo nag-uusap dalawa, o hindi kanya kinausap na, siya yung hindi ang kipag-usap sa'yo, diba? I think, kinose ka niya na lang, hindi na lang siya nakipag-usap sa'yo. Nagalit ka, kasi parang, tinry mo yung best mo, nakausapin din siya. Nag-effort ka dito na kausapin siya, but then, hindi kanya kinausap. Parang andun ka sa point na, bakit naman hindi niya ako kinausap? Wala naman akong ginawang kasalanan. Ganun yung ano mo dito, atake. So, parang para sa'yo. Parang para sa'yo dito na, kung ayaw mo sa akin, di wag. Kaya nga nandito sa point na naglalakas loob ka dito na, hindi ako magsosorry kasi wala naman akong ginawang kasalanan. And okay lang ako kung ayaw mo sa akin, di wag. Kung naniniwala ka sa mga sinasabi ng ibang tao, then go. So, dito sa point na to, nung time na hindi kayo nag-uusap, dito na siya, parang andun siya sa point na naguguluhan na din siya na tama ba yung narinig ko, tama ba yung chismis na narinig ko, or mga anything like that. Baka friends niya lang din yung nakita niya, baka friends mo lang din yung mga nakita niya, napicturan ba, may evidence ba or something na akala nila relationship na. So, might be dito siya na parang itong person na to wanted to confess about what happened. Kasi parang nakikita, kasi syempre mahal ka niya eh. Parang nakikita niya na parang andun sa point na willing ka na din na makipag-iwalay kung ayaw niya talaga. Pero nasaktan ka dito. Ano ba yung plano ng person mo ngayon? Anong plano niya sa inyo? Nahulog yung card. Wait lang. Kunin ko. I don't know where. Wait lang. So, ang nahulog is 2 of Cups. So, plano niya pa rin talaga na makipagbalikan sa'yo. Maibalik yung dati, kumbaga magpakumbaba talaga to siya dito. Kasi this person is very much attracted on you. This person is very much into you. And mahal ka talaga niya. Naniniwala din talaga siya noon sa pagmamahalan ninyong dalawa. Even until now that nakikita niya yung siguro nung time na hindi na kayo nag-uusap, no communication na kayong dalawa. Nakita niya din na parang wala ka talagang ginawa. Kasi parang siguro while this person might be stalking you on social media, nakikita niya na malinis ka, like hindi ka gumawa ng anything, hindi ka sumama sa iba, at walang lalaki sa mga posting mo or anything else. Parang nagpakatatag ka lang talaga. So, nakita niya yung worth sa'yo. Kaya yung plano niya dito, nabalik-balikan ka and maybe to confess na din about what happened. And to offer you second chance dito. And yun nga, hindi naman talaga niya ginusto yung umalis siya. Siguro, sabi ko nga kanina, 'di ba? Na nagkagulo-gulo na siguro yung buhay niya.
Tapos nalaman niya pa na nagloko ka. Syempre umalis siya. Hindi niya ginusto yun. So, might be this person is already gathering some idea na to come back to you na din. Na ipaglaban ulit itong relationship ninyong dalawa. So, ikaw, ano ba yung plano mo naman dito? Let's see. Ano yung plano mo? Plano mo lang sumaya. Well, ikaw, mahal mo pa din naman siya. Kaya nga soulmate kayo dito eh. Nagmamahalan naman talaga kayong totoo. Kaya lang ikaw kasi yung tao na brave ka, hindi ka siguro water sign. Wala sigurong water sign sa chart mo. Kasi you are somebody na parang brave, na kaya lang kung sakali man na iwan niya na ako. Parang feeling ko dito fire sign, or feeling ko din dito could be some air sign. Gemini could be. So, parang andun sa point na plano mo pa din naman kung sakaling babalik siya sa'yo, tatanggapin mo pa din siya kasi mahal mo pa din naman siya. Kasi gusto mo din naman na maging masaya kayong dalawa. And, let's see kung may tinatago siya sa'yo. Ano yung tinatago ng person na to talaga sa'yo? Baka malay mo ginagawa niya yun, tapos napunta lang sa'yo. Narcissistic kind of behavior. Okay. So, I can see here na itong person pala na to, parang napagod ata to siya in a way sa pag-aantay sa'yo. So, pasensya na, may maingay ng maaga-aga na kasi. Pusa yun. Anyway, itong person na to, feeling ko, napagod ata to siya, siguro, sa kakahintay. Might be, sabi ko nga, might be you are LDR. I don't know if nabanggit ko ba yon, LDR na yon. Kasi tapos, itong person na to din, parang, gusto ka naman niya, pero parang, hindi niya kayang mag-antay. Kumbaga, hindi niya alam kung paano ilaban to, itong connection na to. So, parang andun sa point na okay, feeling ko kasi dito mayroon talagang mga sumasawsaw dito sa relationship ninyong dalawa. Meron talagang mga sumasawsaw dito. And etong relasyon ninyo na to, hindi na kayo okay. Then, nung time na medyo may communication pa kayong dalawa, feeling ko dito, ex na kayo nito, and then, nagkausap kayo bumalik siguro to siya sa'yo. So, nagkaroon kayo ng communication, nagantay siya ng siguro ng sagot mo. Siguro, nag-antay siya na patawarin mo siya ulit, or ikaw naman, siguro binigyan mo siya ng, siguro patunayan mo muna lahat. So, nagkakaroon na kayo ng mga communication, nagkakaroon na kayo ng a little bit na pag-aayos. Isa na din siguro bakit may confession dito. And then, nag-aantay siguro siya ng answer from you, a sign from you na which is, tuluyan na talaga kayo mag-aayos. So, siguro siguro matagal na kayo nito. Siguro ilang beses na din to nangyari sa inyo kasi may long term na din dito eh. So, kaya pala din siguro merong ganito. After that, may sumasawsaw ng mga judgmental people around you na ito siya, kaya siguro hindi pa yan nakipagbalikan sa'yo kasi ganyan, kasi ganito. So, dito siya naggalit, dito siya nasaktan. Sa napagod ako mag-aantay sa'yo, tapos meron ka lang pala iba. Parang ganon. So, parang dumating din siya sa point na better na lang na hiwalayan na lang talaga. And mag-heal na lang ako. Pero,
during those time na hindi kayo nag-uusap dalawa, is hindi niya pa rin makaya na hindi ka mahalin, hindi ka isipin, kasi mahal ka pa rin talaga niya. So, see, may judgment dito. Kaya kanya hindi kinausap. But the thing here is, yung nararamdaman niya kasi dito is, mahal ka pa rin talaga niya. Like, ikaw pa rin yung hinahanap niya. No matter what people say, ikaw pa din yung hinahanap niya. So, may tinatago ka ba talaga dito? Baka naman totoo yung nakita niya sa'yo. Na meron ka talagang someone else. But let's see. Wala. Ang meron sa'yo dito, baka feeling ko, may nangliligaw sa'yo. May, kumbaga, may nagpaparamdam. Siyempre, naghiwalay kayo nito eh. Naghiwalay kayo nito, bumalik lang siya sa'yo, nag-confess siya sa mga kasalanan niya, eh syempre may nararamdaman ka pa para sa kanya, mahal mo pa siya, kaya pinagbigyan mo siya. Kaya lang, ang gusto mo dito, hindi kita sasagutin agad, gusto ko muna na patunayan mo yung pagkakamali mo na hindi mo na ulitin talaga yon. So, hindi naman ganun kadali yun. Hindi naman sabihin na araw lang yun or weeks lang yun. Syempre, gumawa siya ng effort, ligawan ulit, parang ganun mga bagay na yan. Siguro nandun ka sa point na yun yung gusto mong mangyari. And while doing that, and waiting for your answer, waiting for a sign from you, meron din nanliligaw siguro sa kanya. Baka meron din nagpo-forma sa kanya. And nag-aantay din siguro sa kanya. Yun yung siguro nasagap ng mga judgmental people here. But then, nakikita ko sa kanya dito na hindi, I mean sa'yo. No, not sa kanya, sorry. Meron din umaaligid-aligid sa'yo. Okay? Ulitin ko. Meron din umaaligid-aligid sa'yo. Meron bang naliligaw sa'yo? Meron bang meron sigurong nagpo-propose sa'yo or anything. Pero sa point na alam mo na meron ding nag-aantay sa'yo na siya na ngayon. So, minsan, gumugulo din to sa isipan mo. Kung babalik ka ba talaga sa kanya or hindi. Pero, sa totoo lang, mas mahal mo to siya. And the thing here is, ang iniisip mo kasi dito, yung mga kasalanan na nagawa niya before. Kaya nga nagko-confess siya dito eh. Bumabalik siya. So, syempre may fear na sa'yo dito na baka gagawin niya lang din ulit yun. And itong person na to na nakikipag sa'yo, yung new person na to, syempre nasa point din nakikilalanin ko na naman to. You know, mga ganong mga bagay. Getting to know each other. So, itong new person na to, ito yung nasagap ng mga judgmental people or may chismosa. Chismoso. At nakapagsabi sa'yo na, ay si meron yan siya ganyan, nakita ko na may kausap siya. Dito, to siya nasaktan, na nalaman niya yun. So, pero hindi mo naman to boyfriend. Hindi. Parang nag-o-offer lang talaga to siya sa'yo ng love. Nag-o-offer lang talaga siya sa'yo ng love. And, hindi mo na nga to kinakausap sana eh. Kasi, willing ka naman na sana tanggapin siya ulit itong ex mo. Hindi mo na nga siya, hindi kayo masyadong nag-uusap nito. Kasi, ang gusto mo talaga mangyari, makikita mo lang siya na nagbabago na siya. Tanggapin mo na talaga siya ulit. Gusto mo lang na magbago siya. Ino-observe mo lang naman to siya eh. Kasi nasaktan ka din talaga before. Kaya nga bumabalik siya na siguro to confess his mistake sa'yo. So, gusto mo yung patunayan niya muna talaga na nagbago na talaga siya. So, yun. Nagselos siya. Seloso siguro to siya. Might be merong Scorpio dito sa part ng person mo. Na dito din yung Scorpio sign. Might be also Aries, Sagittarius, Leo. So, ano yung magiging outcome dito?
Wala, magkakabalikan pa din talaga kayong dalawa. Kaya nga soulmate eh. Soulmate and the lovers. Sa una pa lang, ramdam mo na yun that there is really connection sa inyong dalawa. Ramdam mo na yun. Nandito yung lovers card, could be soulmate, souls, pwedeng twin soul, twin flame, soulmate thing. Sa dami nyo ng pinagdaanan na dalawa, palagi na lang kayong may comeback dalawa. So, parang sa una pa lang, ramdam mo na yun na babalik siya. Ramdam mo naman eh, mahal ka pa din itong person na to. And, sa daming beses nyo na siguro na pagdaanan to, at alam mo pa din na babalik pa din siya. And, para sa'yo, tatanggapin mo pa din talaga to. There is a possibility dahil nga baka asawa mo to, baka kasal kayo, baka live-in kayo, may responsibility kayo. Pwedeng ganon yun ha. So, kasi nakikita ko dito eh, the outcome of this is, magkakaroon pa din ng new beginning sa inyo. And this time, magpo-focus na talaga kayo sa isa't isa, sa pagsasama ninyo. And there is a celebration here. Maayos yung mga hindi nyo pagkakaunawaan na dalawa. And I can see here na, kumbaga, may mga ano pa din, may mga struggle pa din kayo pagdadaanan, pero yung person mo, willing talaga siya na to come back to you. So, feeling ko na patunayan niya din dito na yung mga nasagap niyang balita. Di talaga totoo yun. Okay, baka nga, baka totoo na nanligaw yun. Totoo na, kasi nakita ko naman dito eh. Totoo na may gusto sa'yo talaga or nanligaw sa'yo or something. Pero hindi naman siya tinanggap. Hindi naman naging kayo. So, mali pa din yung mga judgmental people. So, I will going to pull oracle card. This is when two hearts meet, oracle card. Okay? So, connection, oracle card. Tested. Well, you have been tested talaga by the universe. Your strength and weakness are being tested. Cupid. Love is in the air when Cupid is around. So, through this, dito na nga, diba, yung time na bumalik siya sa'yo, nag-confess siya sa pagkakamali niya. And, syempre, on your side, i-ano ko lang ha, summarize. On your side, na gusto mo lang patunayan niya yung mga pagkakamali na hindi niya na ulitin yun. Syempre, during those time, hindi pa kayo ulit. Kumbaga, may freedom ka pa. So, gusto mo lang i-test itong person na to siguro, na kung gaano siya talaga ka-willing na balikan ka, whatever happens. Gaano siya this time, sa dami ng pinagdaanan ninyong dalawa, this time, gaano siya seryoso sa pagbabalik sa'yo na hindi niya na ulitin yung mga nangyari. Kasi sa totoo, mahal mo talaga to. So, kaya yun, nangyari na may nalaman siya kasi may nanligaw sa'yo. Siguro nagkipag-usap ka din dito. In a way na para sa'yo, wala lang naman yun. Pag-usap ka lang din naman, wala naman nangyari sa'yo. So, nasaktan siya, nagselo siya, seloso kasi to eh. So, kaya, hindi ka na niya kinakausap. And para sa'yo, kung ayaw mo ko kausapin, di wag. Wala naman akong ginawa kasalanan sa'yo. O better na lang din, sige, mag-heal ka ako din, i-cut off ko na lang din to. So, hindi niya carry yun kasi mahal ka naman niya. Hindi niya carry yun. Parang naramdaman niya, wait lang, ayoko mawala tong taong ato. Kaya, nag-continue pa din to siya sa'yo. To come back to you. So, anyway, I can see signs here. Gemini, Virgo, as I said, Aries, Sagittarius, Leo, Libra, si Pisces, Taurus, Leo, what else? Scorpio, as I said earlier. And, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my readings for you, guys. Thank you and God bless.